Diyos, sana'y pagpalain ninyo ako. Bagamat may isa na akong anak na lalaki, ang anak kong lalaki ay napakasutil at hindi mapagsabihan. Talagang napapagod na kami ng kanyang ama, pisikal man o emosyonal. Hiling ko lang ay magkaroon pa ng isang masunurin at maalagang anak na babae na makakasama namin. Upang matiyak na makikilala ako ng Diyos, ang aking ID number ay... Hinto. Master, huminto ka. Bakit ako hihinto? Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Kunin mo kung kaya mo. Halika. Dito? Alis na ako. Alis na. Master, may alta presyon ka. Bawal ang fried chicken. Ibigay mo sa akin. Sa mga nakaraang taon, wala kang pinapayagan sa akin na kainin. Tingnan mo ang mukha ng iyong guro na wala na ang itsura ko sa pagpapayat. Ang fried chicken na ito ngayon, kahit si Lolo ay dumating, kakagatin ko pa rin ito. Sword Art of Heaven and Earth. Mabilis na tulad ng utos. Sasabog? Nasunog na. Song 11, bayaran mo ang chicken leg ko. Ito talaga ang pinapangarap kong anak na babae sa aking imahinasyon. Song 11. Ang cute. Ang cute talaga. Mas mabilis ang pag-ampon kaysa sa panganganak. Siya na ito, Taoist priest. Gusto kong ampunin ang batang ito. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay gusto kong ampunin ang batang ito. Gusto mong ampunin si 11? Kung pwede ma, hindi pwede. Anak, titingnan ko ang iyong kapalaran. Sa aking pagsusuri, ikaw mabuting tao. Kahit wala kang anak na babae sa tadhana, may pagkakataon ka para magkaroon ng isa. At saka, ang batang lalaki ng mabuting taong ito at ang iyong kapalaran parang magkasalungat pero sa totoo, magkakatulungan. Pero may nanay ako. Maaga pumanaw ang nanay mo. Bago siya mamatay, ikaw ay ipinagkatiwala niya sa akin. Ngayon, may ganitong pagkakataon, dapat mong pahalagahan ito. Huwag kang mag-alala. Tita? Tiyak na ituturing kitang parang tunay kong anak na babae. Hindi pa rin pwede. Aalis na ako. Sino ang mag-aalaga sa'yo? Ako. Pwede kong ipagawa ang estatwa ng dakilang ninuno sa templo ng tao. Bawat buwan, dadagdagan ko pa ng 10,000 piso ang abuloy. Mabuting tao, nagkakamali ka. Matanda na ang aking guro. Mayroon pa siyang 3 alta presyon. Kailangan kong manatili para bantayan siya. 11, pag alis mo, mahigpit kong pangangalagaan ang aking sarili. Tingnan mo naman, ang templo ng tao natin ay sira-sira na. Ilang taon nang hindi naaayos. Napakalapit ng loob sa iyo ng mabuting taong ito. Umalis ka na. Gusto na gusto talaga kitang anak. Sige na, alis na. Sige na nga. Ay, aalis na si 11. Nakakalungkot para sa iyong guro. 11, sana sa iyong pagbaba sa bundok ngayon, matupad ang iyong mga pangarap. Mahanap mo ang init ng pamilya na matagal mo nang hinahanap. Ito na ang bahay ni Tita Xiao. Gurugu! Ginang Xiao, ang iyong bunso, hindi ko na talaga kayang turuan. Humanap ka na lang ng ibang guro. Unang pagsubok pa lang, hindi na pumasa. Gusto pang turuan ako? Mag-practice ka pa ng 500 taon. Tara! Ingat. Nay, nakauwi ka na. Niloloko na naman ako ni Master. Paano naging akma ito sa kapalaran ko? Batang pasaway ito ah. Nay, itong batang saan galing to? Siya Jian, huwag kang bastos. Siya si Song 11. Tawagin mo siyang Ate 11. Mula ngayon, siya ay maninirahan na kasama natin. Matuto ka sa kanya, naiintindihan mo? 11, pasensya na. Ang anak kong ito talagang napakapilyo. Sa hinaharap, tulungan mo si Tita Xiao na disiplinahin siya. Nay, para lang mapagbantayan mo ako, ano man ang paraan ginagawa mo. Ngayon, nagdala ka pa ng ganyang batang hamog. Xie Jian,
Kaya inampun ako ni Tita Xiao para lang disiplinahin ang anak niya. Wanwan, anong problema? Wala. Ayos lang, Song Wanwan. Ngayong nandito na ako, susundin ko ang bilhin ni Tita Xiao. Disiplinahin ang maayos ang anak niya. Gutom na ako. Ikaw, bumili ka ng pagkain para sa akin. Bilis! Tita Xiao, pwede ko na ba siyang bugbugin ngayon? Pwede, syempre pwede. Mula ngayon, ituring mo siyang tunay mong kapatid. Bahala kang mambugbog at magmura. Ikaw, maglakas loob kang manapak sa akin. Alam mo ba kung sino ako at nag-aasta ka ng ganyan dito? Anong gagawin niyo? Ikot. Magaling ka bang magmalaki? Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon ikaw ang aking babatukan, mayabang na Ginoo. Ikaw, batang hamog. Anong balak mo sa akin? Binabalaan kita. Kung gagalaw ka sa akin, papahirapan kita. Tig. Hindi mo pinapahalagahan ang biyaya sa iyo. Ngayon bibigyan kita ng leksyon. Pinapagalitan mo si Tita Xiao. Wala ka bang sariling paa? Ang master ko ay, Si Master Tianji ng pangunahing templo ng tao. tinawag mo akong batang hamog? Tita Xiao, pagod na ako sa paghampas. Gutom na ako. Ano naman ang gagawin kay Gian? Tita Xiao, sa pagdidisiplina ng batang pasaway, kailangan mong maging mahigpit. Kung maawa ka sa kanya, hindi siya matututo. Ikaw, Wanwan, tama ka. Ang tita mo masyadong mabait dati. Gutom ka? Tara, kumain tayo ng masarap. Baba. Ulupot. huwag kang mag-alala, batang hamog. Babawi ako. Anong ginagawa mo dito? Wala lang, nababagot ako. Nagiging guardian ng pinto ng bahay. Nakapalo na nga anak mo. Tumatawa ka pa. Naku, parang umaraw sa kanluran. Sumunod ka pala sa sinabi ng nanay mo. Mabuti. May pagunlad ka. Tara, kakain na tayo. Ano pa bang gagawin? Nandito ka na pala. Itong batang demonita, ang ganda-ganda pala. Hindi pwede. Mataas ang sama ng loob ko sa kanya. Paano nangyari? Nabihag ako ng pagbabago niya. Halika na. Kumusta po, Tito? Ang bait at magandang batang babae na ito ay... Mahal, hindi ba't iniisip mo na wala ng pag-asa ang anak natin? Saan mo nadampot ang isang mabait na anak na babae? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito yung nakilala kong batang pari sa templo ng tao nang humihiling ako ng anak na babae. Sa tingin ko, may connection siya sa atin, kaya inampun ko siya. Hindi ba't matagal mo nang gusto ng isang anak na babae? At saka, pwedeng magdisiplina sa anak mo. Hindi, mahal. Mukhang mahina at maselan itong batang babae. Baka siya pa ang maapin itong batang makulit natin. Ate Juan, pwede bang hindi na ako magpalo? Kain muna tayo. Gutom na ako. Wanwan, baka gusto mong tapusin na muna ngayon? Malapit nang maluto ang pagkain? Sige, Tigil. Ma'am, sinunod ni Binibining Wanwan. Puro gulay ang ipinahanda sa kusina. Ang batang Ginoo, malamang mag-iingay na naman. Ano ba itong pagkain ng baboy? Nasaan ang karne ko? Nasaan ang karne? Gusto kong kumain ng karne. Gusto ko ng adobo. Sabihin mo sa kusina na lutuin agad. Sige. Yung kusina, Sandali lang po, Tito. Alam mo ba kung ilang tao ang walang kahit gulay na makain? Sabi mo pagkain ng baboy ito? Ano naman ang kinalaman ko doon? Kahit mamatay ako rito sa gutom ngayong araw, hindi ko kakainin ang mga nakakadiring bagay na ito. Bakit pareho ang galaw? Kahit mamatay ako rito sa gutom ngayong araw, hindi ko kakainin ang mga nakakadiring bagay na ito. Masarap. masarap. Hindi ba't? Ayaw na ayaw niya sa broccoli? Sangwanwan,
Ikaw. Anong ginagawa mo? Akala mo ba pagpasok mo sa bahay namin, ate mo na ako? Pinangakuan ko si Tita Xiao na didisiplinahin kita. Naglagay lang ako ng simpleng sumpa sa'yo. Tingnan mo, natakot ka. Song Wanwan, tumigil ka! Hoy, Xie Jian. Bukas ng ika-6 ng umaga, nasa baba ka ng eksakto. Bakit ko susundin ang utos mo? Sige, Ate Wan, gagawin ko ang lahat. Ako po, ay alis muna. Ate Wan, magandang gabi po sa inyo. Paalam, sana'y maganda ang panaginip mo. Good night! Ang batang pulubi na to, dati pinatayo ako ng matagal, tapos pinakain pa ako ng mga dahon ng gulay. Ngayon ay naguutos pa sa akin ng mga gawain. Kung hindi ko siya mapapaalis, hindi na ako tatawagin siya. Ate Wan, punasan mo ang mukha ko. Buti nakaramdam ka. Bakit ang kati-kati? Ang kati talaga. Wanwan. Tita, bumili ako ng ilang damit para sa'yo. Subukan mo nga. Tita Xiao, marami ka nang nabili para sa akin. Hindi na kailangan. Wanwan, matagal ko ng pangarap na magkaroon ng anak na babae. Para mabigyan ko siya ng napakaraming magagandang damit. Tuparin mo na ang pangarap ko. Salamat, tita. Papalitan ko na ito. O sige, tara. Ang batang to nakakapaghanda na ng almusal para sa lahat. Hindi ko inakalang ang pagpapadala kay Wanwan dito ay magkakaroon ng ganitong magandang epekto. Ipaalam ko agad itong magandang balita sa asawa ko. Kaunting karne ng langaw. Tapos, dagdagan natin ng pangpatunaw ng kinain. Ate Wan, yung nangyari kahapon, naisip ko na. Kasalanan ko lahat yon. Para sa ikabubuti ko lang, kaya mo yun ginawa. Kaya, espesyal akong nagluto ng lugaw para sa'yo. Inumin mo na habang mainit-init pa. May aralin pa ako sa umaga. Ikaw na lang ang uminom. Huwag naman, Ate Wan. Ito ay tanda ng aking pasasalamat. Inumin mo na. Jian. Ay, ang anak ko marunong na palang magluto ng lugaw. Ang ganda ng itsura. Tikman nga ng tatay mo. Tikman nga ng tatay mo. Bilis. Tatay. Tatay. Ang sarap nga. Jian, sa wakas lumaki ka na. Maging mabait kayo sa bahay. Pupunta muna kami ng nanay mo sa opisina. Ang tiyan ko. Ang talino ko, bakit may tatay akong ganito katanga? Sisira pa ng plano ko. Pero buti na lang may backup plan ako. Ate Wan, ang dami mong pawis. Kunatan kita ng tuwalya. Ate Wan, ang dami mong pawis sa mukha. Punasan mo. Bilisan mo. Punasan mo na. Pawisan ka rin naman sa pagluluto. Ikaw muna ang magpunas. Song Wanwan, kapag binigay ko tanggapin mo, huwag kang maarte. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Siyempre, naniniwala ako. Maniwala ako sa'yo. Mga panaginip. Huwag kang magdasal. Sige. Umalis ka.
Ganyan-ganyan lang ang alam mo? Ako nung 3 taong gulang pa lang ako, ginamit ko na yan sa master ko. Ano? Kulang pa ba sa pangangati? Dadagdagan kita ng mas marami pang mangga. Song Wanwan, ano na naman ang gusto mong gawin? Mga bodyguard, mga bodyguard. Mga bodyguard, hawakan niyo siya. Song Wanwan, ngayong araw na ito, ipapaalam ko sa iyo kung sino talaga ang hari sa bahay na ito. Sugod! Paumanhin yang master, kayong mga traidor kayo. Alam ba niyo kung sino ang nagpapasahod sa inyo? Tapos kayo tinalikuran niyo ang totoo niyong amo. Tatanggalin ko kayo. Huwag kang gumamit ng salitang hindi mo naiintindihan. Si Auntie Xiao ang nag-utos sa kanila na makinig sa akin at matagal na niyang sinabi sa akin na madaming kalokohan ang utak mo kaya dapat akong mag-ingat sa mga panloloko mo. Pero hindi ko inakala na ganyan lang pala ang kaya mo. Song Wanwan, hintayin mo lang. Talagang paalisin kita pabalik sa bundok. Xie Jian, bago matapos ang klase, basahin ng paulit-ulit ang tula na itinuro natin ngayon at kabisaduhin ito. Sige. Lasing, nag-aangat ng ilawan, tumitig sa espada. Nanaginip na, naghihip ng tambuli sa kampo. 800 liwa, nagbabahagi ng inihaw sa ilalim ng watawat, 50 kwerdas, tumutugtog ng himig sa labas ng kuta, sa larangan ng digmaan, taglagas, nagpaparada ng mga kawal. Magaling, malaking pag-unawad. Hanggang dito na lang ang klase natin ngayon. Tapos na ang klase. Nakakapagod talaga. Salamat po, Guro. Honey, tingnan mo ang anak natin. Kailan pa natapos ng tutor ang klase nito? At ngayon, marunong na rin magsabi ng, "Salamat po, Guro." Talagang swerte natin sa pagdating ni Wanwan. Oo nga. Tara na, tara na. Jian, Jian, anong nangyari sa'yo? nanay tatay, ayoko na kay Song Wanwan. Hindi ko siya kayang talunin sa away, hindi ko rin siya kayang talunin sa murahan. Hindi ko na talaga kaya. Sige na, okay lang yan. Mag-aaral na ako ng mabuti sa hinaharap. Pakiusap, palayasin nyo na si Song Wanwan, palayasin nyo na siya, okay? Tietjian, huwag kang mag-alala. Kapag naituwid ko na ang ugali mo, ako na ang aalis. Honey, tingnan mo. Itong batang to talagang napasunod na. Talagang napakaswerte natin na nakuha natin si Wanwan. Xie Jian, makinig ka. Dahil nandito na si Ate Wanwan sa bahay natin, isa na siyang pamilya. Hinding-hindi namin siya papaalisin. Mula ngayon, dapat mong sundin si Ate Wanwan. Naiintindihan mo? Halika rito, Jian. Dahil sa pagbuti mo sa pag-aaral nitong mga nakaraang araw, may regalo kami para sa'yo. Ha? Regalo? May regalo. Ang galing! Ito yung matagal ko nang gusto. Salamat nanay tatay. Dapat magpatuloy ka. Sige. Ikaw, Song Wanwan, wala ka, di ba? Hayop ka. Paano mo kinakausap si Ate Wanwan? Wanwan, Ito ang regalo para sa iyo mula sa amin ni Tito. ako may regalo rin. Siyempre, parehong anak kayo ng pamilyang ito. Ang meron si Xie Jian, dapat meron ka rin. Ito ang unang regalong natanggap ko. Hindi patas ito. Bakit mas marami sa kanya kaysa sa akin? Pinapaboran ninyo siya. Mahirap yung pinagdaanan mo. Palagi kang nakikipag-away sa batang yon. Kunin mo. Kunin mo na. Lulutuan namin kayo ng masarap. Makinig ka. Song Wanwan, huwag kang masyadong magyabang. Sasabihin ko sa'yo, ngayon nakikinabang ka lang sa akin. Balang araw, paalisin kita pabalik sa bundok. Maglalaro muna ako. Huwag kang makulit. Oh, Song Wanwan. Pasasalamat lang nila sa'yo ito. Ganun pa man, naging masunurin naman si Xie Jian.
Mas maaga na lang akong uuwi para samahan si Master. Naisip ko ang paraan para takutin ka. Para umalis ka sa bundok, ang paraan, magpanggap na kidnapper. Ikidnap ang batang pulubi na Song Wanwan at dalhin siya sa bundok. Ay hindi, Young Master ang pagpapanggap na kidnapper para kidnapin ang Miss Song. Kung malaman ito ng madam, ako, ikaw, Huwag kang mag-alala, gusto ko lang siyang takutin. Gusto kong malaman niya, ang pamilya Shi ay hindi magandang lugar para manatili. Tandaan, ang mga taong hahanap, dapat talagang mukhang, ganoon sa mga pelikula. Xie Jian. Maghanap ka ng tao agad. Sister Wan, narito ako. kidnapper. Katulad ko. Ang young master sa bahay na iyon ay napakamakapangyarihan sa loob, napakapaborito. Kapag kidnapin natin siya, ang buong buhay natin ay hindi na magkakaproblema. Pero magbibihis tayo bilang repairman, talaga bang pwede? Isipin mo na lang na reconnaissance. Tara, umalis na tayo. Mga kasama, napansin kong napakahusay ng aura ninyo. Napakamagiting, ang bawat isa ay napakatalino. Meron akong isang hiling. Sana matulungan ninyo ako. Anong hiling? Lahat kami ay repairman, wala kami alam gawin. Mga kasama. Huwag ninyo maliitin ang sarili ninyo. Gusto ko sana magpanggap kayo bilang kidnapper. Ano? Kami talaga ay... Walang problema. Nahanap na ba ang mga tao? Huwag kang mag-alala, Young Master. Nahanap na ang mga tao. Kailangan mo lang maghanap ng oras para dalhin ang Miss Song sa labas. Sige. Gawin natin ngayong gabi. Dadala ko ang Song Wanwan sa park mamaya. Sabihin mo sa mga tao na magtago sa tabi ng kalsada. Alam mo, Opo, pupunta ako agad para sabihan sila. huwag malaman ng mga magulang ko. Alis na nga. Bakit bigla kang nanghihinayang? Ate Wan, Ate Wan. Ate Wan. Ikaw, bakit ka nakasuot ulit ng ganyang damit na parang pulubi? Wala lang. Anong kailangan mo? Ate Wan, samahan mo ako manghuli ng alitap-tap. Ali tap-tap? Tara na. Chejian, ikaw na lang ang pumunta sa parke. Ikaw na lang ang manghuli ng alitap-tap. Hindi ba pwede? Bakit ba kailangan mo akong isama? Ate Wan, mula nang bumaba ka sa bundok, nasa bahay ka lang palagi. Samahan mo na lang ako para makapaglaro tayo. Pangako, sa susunod, kung ano ang sabihin mo, yon ang susundin ko. Tara na. Chejian, gaano mo ba ako kinaiinis? At naghanap ka pa ng mga kidnapper para ibalik ako sa bundok? Hayaan mo na, hindi ko rin alam kung paano magpaalam kay Auntie Xiao. Kaya hayaan mo na, aalis na lang ako. Jian, pwede bang bilisan mo ang lakad? Ano ba ang tinitingnan mo sa likod? Ako, tinitingnan ko lang ang daan. Sige na, alis na tayo. Song Wanwan, tingnan mo. Mababalik ka na sa bundok. Wala na akong pakialam sa'yo. Hahayaan na lang kitang magmalaki sa huling pagkakataon. Hindi. Jian, ano ba itong ginagawa mo?
Mali ang nahuli, mali. Bakit mo hinuli ang aming young master? Hoy, young master, young master, young master, young master. Naku, Bitawan mo ako. Ang batang ito ng pamilya Shi, ang hirap talagang kidnapin. Lagi siyang may dos-dosinang bodyguard kapag lumalabas. Ngayong araw na ito, swerte natin at nahuli natin siya. Bilisan nyo, bitawan nyo ako. Tanggalin nyo to sa akin. Mga tanga ba kayong lahat? Mga tanga talaga kayo. Sinabi kong kidnapin nyo si Song Wanwan. Yung pulubing yun, hindi ako. Ikaw talaga ang target namin. Ilang libong piso lang gusto mong ipakidnap namin ang mga taong tulad naming sa isang batang babae? Sa wakas nahuli namin ang young master ng pamilya Xie. Ngayon, siguradong malaki ang kikitain namin. Naku, mukhang totoong mga kidnapper ito. Mga kuya, mag-usap tayo ng maayos. Susunod ako sa inyo. Alam mo na. Tingnan mo dito, makinig ka. Nasa akin ang anak mo. Kung gusto mong mabuhay siyang buo, magpadala ka agad sa overseas account ko ng 100 milyon. Kung hindi, gugupitin ko ang mukha niya. Puputulin ko ang isang kamay niya. Puputulin ko ang isang paa niya. Naririnig mo ba? Mama, tulungan mo ako. Bilis. Ate Wan, tulungan mo ako. Kuya, may humahabol sa sasakyan. Ano ba? Paano siya napakabilis tumakbo? Ate Wan, Bilisan mo ang takbo. Iwanan natin siya. Ate Wan? Ate Wan, Pita. Hindi natin maiwan. Banggain na lang natin. mga kuya, pakiusap. Si Ate Wan ay isang pulubi lang. Huwag niyo na siyang pansinin. Tumahimik ka. Banggain natin siya. Song Wanwan, may utang ka sa akin ng isang buhay. siyam na kautusan, ipagbawal ang galaw-tigil. Paglipat ng anyo, mabilis na utos, lipat! Grabe, ang lakas pala ng batang pulubi na to. At aalis na ako. Habulin niyo siya! Habulin. Kayong mga salot, may mga kamay at paa kayo pero kidnapping ang ginagawa nyo? Ako lang ang pwedeng manakit kay Shijian. Kayo, huwag niyo siyang gagalawin kahit isang daliri. Ikaw, maliit na babae, lagi ka nalang nagpapanggap na may magic, sinisira mo ang plano ko. Papatayin kita ngayon. Song Wanwan. Medyo strict lang siya sa akin. Pero sa ibang pagkakataon, mabuti naman siya sa akin, di ba? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwanan si Song Wanwan na mag-isa sa mga gagong yon. Hindi ito pagiging tunay na lalaki. Narinig ko, ang pamilya Si ay gusto rin ng batang to. Dapat sabay na natin silang kidnapin para mas malaki ang makuha natin sa pamilya Si. Matalino. Bata talaga, bata. Anong ikinatatakot? Papatayin kita ngayon. Kung gusto nyo galawin ang ate ko, dapat muna kayong dumaan sa akin. Umalis ka dyan!
Lumayas kayong lahat. Hinuhuli niyo ako, magdudusa kayo. Ikaw, humanap ka ng tulong at arestuhin sila. Natalo pa kayo ng bata. Ate, saan ka pupunta? Babalik ako sa master ko. Hindi pwede. Kung aalis ka, paano ko sasabihin sa mga magulang ko? Ang totoo, hinanap nila ako para lang disiplinahin ka. Ngayon, masunurin ka na, kaya aalis na rin ako. Hindi ganun. Itinuring ka talagang anak ng mga magulang ko. Gusto talaga nila sa'yo bilang anak. Aminado ako, nung una, ayaw ko talaga sa'yo. Pero nang maglaon, Ano nangyari nang maglaon? na pagtanto ko. Nasanay na ako sa pagdidisiplina mo. Ikaw na ang ate ko, habang buhay kang ate ko. Ate, ang sakit! Kung ate mo nga ako, sabihin mo sa akin, alam mo ba kung saan ka nagkamali? Alam ko na. Hindi ko dapat. Pinapauwi ang mga bodyguard natin. Hindi ko dapat nagpanggap ng mga kidnapper para dalhin ka pabalik sa bundok. Kaya halos, tayo madukot ng mga totoong kidnapper. Siya Jian, itinuro sa akin ng master ko. Kapag may masamang hangarin ang isang tao, sa huli darating ang araw na siya ang magdudusa. Tandaan mo, huwag kang magbalak ng masama sa kapwa. Kung hindi, hindi ka na tao. Parang hayop ka na. Ate, naiintindihan ko na. Patawarin mo na ako ngayon, susundin kita palagi sa susunod. Mas mabuti sa'yo na sundin mo ako sa susunod. Kung hindi, Ate, mula ngayon ako na ang pinakamatapat mong alipin. Saan mo ako ituro, doon ako lalaban. Ate. Siya Jian. Ate, okay ka lang ba? Medyo pagod lang ako. Ikaw pa nga. Nagkaganyan ka pa dahil sa sobrang nervyos. Yung mga magulang ko, saan sila pumunta? Sina lolo at lola tumawag sa video call. Lumabas sila para sagutin. Mapa, yung mga kidnapper nahuli na. Huwag kayong mag-alala. Paano kayo naging magulang? Hindi mo ba alam na dapat maraming security ang ilagay sa paligid ng bata? Mingjue, bakasyon naman ngayon, ipadala mo na lang dito sa amin ang bata para makapagpahinga siya ng matagal sa lumang bahay. Ano sa tingin mo? Sige. Pagkagising ni Gian, tatanungin ko siya. Sige. Buti na lang at walang nangyaring masama. Pupunta na lang ulit ako para tingnan ang bata. Sasama ako, tara. Matanda. Ay nako, itong mga tao ngayon para lang sa pera, wala nang pinipiling paraan. Mas maaga pa lang. Hatiin na natin ang ari-arian para hindi na ito pag-interesan ang mga taong may masamang hangarin. Para hindi na madagdagan ang problema ng mga anak natin sa hinaharap. Tingnan natin kung paano magpapakita ang batang ito sa pagpunta niya dito sa bahay. Kung ganun pa rin siya kaloko-loko, si Pamilya Shia, ibigay na lang natin kay yun lang. Hindi, kain na tayo. Yun lang. Yun lang. May magandang balita. Ibinibigay na sa'yo ng lolo mo ang pamilya Xie. Talaga? Siyempre, totoo yan. Pero babalik pa si Shichian sa lumang bahay. Binigyan pa siya ng isa pang pagkakataon ng lolo mo. Ngayon, hayaan nating mawala ng pag-asa sa kanya sina lolo at lola mo. Siya na naman.
Huwag kang mag-alala. Ang yun lang natin ang pinakamagaling. Kung hindi lang sinabihan ni nanay na sumama ka, hindi ako sasama. Naiinis na ako agad kapag nakikita ko yung tita at si Shea yun lang. Laging ako ang sinisisi nila. Sinasadya nila akong pag-initan. Huwag kang mag-alala, hindi ka malulugi. Tandaan mong maging magalang mamaya. Lola, ito ang ate ko, si Song Wanwan. Lola Lynn? Lolo Shea, kamusta po? Mabuti, gutom na siguro kayo. Tara, kain na tayo. O tara na, kain na tayo. Gian, ang tagal nating hindi nagkita. Gian, tumabi na kayo. Gaano na ba katagal ang hindi ninyo pagdalaw sa lolo't lola? Mula nang mahimatay ka, hindi alam ng tita mo kung ano ang dapat mong kainin. Kaya pinautos ko sa kusina na magluto ng mga mas magaang na pagkain. Ano ba itong pagkain na to? Parang kinain ng baboy. Ayoko nang kinain ng baboy. Gusto ko ng karne at masasarap na ulam. Magluto ka agad ng karne para sa akin. Isang semestre na ang nakalipas. Panahon na para ipaalala sa lahat ang iyong kayabangan. Sabihin mo sa kusina na magdagdag pa ng ilang pagkain na gusto ng mga bata, karne at gulay. Lola, wag na po kayong mag-abala. Anumang ulam ay ulam din, kakainin ko. Wag na po kayong mag-aksaya. Ang apo kong mahal, lumalaki ka nga at lalong nagiging mabait. Bukas ako mismo ang magluluto para sa inyo ng paborito ninyong pagkain. Sige, halika, umupo na kayo. Wanwan, huwag kang mahiya, kumain ka ng marami. Opo, salamat po, Lola. Lola, kumuha po kayo ng ulam. Ma, Si Shea Gian ngayon parang ibang tao na. Nag-aarte lang yan. Maipapakita rin niya ang tunay niyang muka. Halika. Sino ang naglinis ngayon? Sino ang kumuha ng pulserang jade na regalo sa akin ni Jeng bago siya pumanaw? Isuko mo na ngayon at kalimutan na natin ito. Ma'am, wala po akong alam. Ma'am, kaninang umaga po nakita ko pumasok si Binatang Gian sa kwarto. Si Gian daw ang kumuha. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para magparatang? Tumulak lang ako ng pinto para kunin ang isang bagay. Sino ang nagsabing pumasok ako? At saka, anong kailangan ko para magnakaw? anong nangyayari? Ang iingay ninyo. Gian, alam ng tita mo na hindi mo ninakaw ang pulsera ko. Pero kasi, iyon ang huling regalo sa akin ng tito mo bago siya pumanaw. Napakahalaga nito sa akin. Kaya baka naman pwedeng hayaan mo na lang kaming siyasatin ka. Gian, anong nangyari? Sabi ko na hindi ko kinuha, wala talaga. Kinuha. Si Jian ay hindi taong basta kukuha ng hindi kanya. Tita Shen, bakit dahil lang sa ilang salita ay gusto mo nang siyasatin siya? Hindi patas yun sa kanya. Kung ganon, masasabi ko rin na si Kuya yun lang pala ang kumuha. May karapatan ka bang magsalita dito? At saka, ang katulong ang nagsabi na nakita niyang pumasok si Jian sa kwarto ko. Kung ganon, sasabihin ko, si Kuya yun lang ang kumuha ng pulserang jade mo. Kaya pareho silang siyasatin ang bulsa. Ate Juan, huwag kang mag-alala. Ma, sa tingin ko tama si Wanwan. Tama ang sinabi niya. Wala naman akong kinuha, kaya walang problema kung sisiyasatin ang bulsa ko. Sige. Gian, talaga bang ikaw? Jian, ikaw talaga ang kumuha ng pulseras ko? Bakit mo itinatanggihang todo? Kung gusto mo talaga yon, sabihin mo lang sa akin. Bibilan kita ng bago. Hindi ba mas madali iyon? hindi ako. Hindi ako. Ate Juan,
Pilak lang itong pulseras. Hindi ito yung sa'yo, yung jade, di ba? Paano nangyarin to? Lola Lin, ito yung pulseras na binili para sa akin ni Tita Xiao. Pansamantalang ipinaiwan ko lang kay Xie Jian. Kuya, yun lang. Hindi mo pa hinahalungkat ang bulsa mo. Paano ko magagawang... Imposible. Itong jade bracelet. Paano napunta sa bulsa ko? Shensin, ano ba talaga ang nangyari dito? Siguro noong mga nakaraang araw, habang inaayos ko ang mga damit ni Yun Lang, hindi ko na malayang nahulog ito sa kanya. Xiaoqin. Pamangkin mo si Jian. Kahit gaano pa siya kalikot, hindi siya magagawa ng mga gawaing magnanakaw. Hindi mo dapat pinagdudahan ang sarili mong pamilya. Humingi ka ng tapat na paumanhin kay Jian. Tapusin na natin ito. Pasensya na, Jian. Nagpadala lang ako sa init ng ulo. Naniwala agad ako sa sinabi ng katulong, kaya minadali kitang patunayan ang sarili mo. Ito, Jian, humihingi na ng paumanhin sa'yo ang nanay ko. Hindi ka pwedeng bastos. nagkamali si Tita Shen. Dapat talaga siyang humingi ng paumanhin. Pero si Xie Jian, nasaktan din siya. May karapatan siyang hindi magpatawad. Hoy, tama na yan. Magkakapamilya tayo. Huwag nang pagtalunan pa. Sige, maglaro na lang kayo. Eto, Jian, ganito. Samahan mo si Warner sa supermarket bumili ng mga masarap. Sige na, sige na. Ikaw... Si Jian, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatanghal. Hintayin mo lang. Sana pala hindi ko na kinain yung beef na dala ni Ate Wanwan. Nauhaw na ako. Bilis, umalis ka dyan! Jian, huwag mong isipin na kapag nasa harap ng lolo at lola mo, magiging epektibo ang pagpapanggap mong mabait. Ang katulad mo, sa mas magandang salita, ay isang walang kwentang bulakbol. Sa mas masakit na salita, ay isang batang walang modo at pasaway. Walang magkakagusto sa'yo. Ate, hindi ako ang nang-away sa kanya ha. Siya ang lumapit sa akin. Wala kang pakialam. Jian, anong ginagawa mo? May tao ba? Ate, Jian, anong nangyari? hindi ko rin alam ang nangyari. Bigla na lang siyang gumulong pababa. Wala akong ginawa sa kanya. Huwag kang magpanik muna. Yun lang. Yun lang, yun lang. Yun lang. Ma, Yun lang, bumangon ka. Anong nangyari? Jian, kapatid mo si Yun lang. Paano mo siya matutulak? Xiaoqin, huwag kang magpanik muna. Sinasabi ko, bakit ba kayo walang kahit isang araw na tahimik? Talaga naman. Ma, Lolo, lola, hindi kasalanan ng kapatid ko. Ako, para humingi ng tawad sa kanya, ay pinilit ko siya. Nag-init lang ang ulo niya kaya niya ako tinulak. hindi. Sinong nagsabi ng ganyan? Wala akong sinabi. Ikaw ang lumapit para awayin ako. Tapos ikaw ang nahulog. Talagang wala akong ginawa. Alam ni Xie Jian ang tama at mali. Hindi siya gagawa ng ganyang bagay nang walang ingat. Gawin yan! Ano ba alam mo, batang gala? Nung 3 taong gulang pa lang si Xie Jian, naglakas loob na siyang maglagay ng tuyo sa tasa ng kanyang lolo. Noong 4 na taong gulang siya, para maghiganti sa kanyang kuya dahil hindi siya pinapahiram ng laruan, dumiretso siya at umihi sa kama nito. Noong 5 taong gulang siya, dahil bawal pumitas ng bulaklak sa hardin, winasak niya ang buong hardin. Siya ay isang tunay na batang pasaway, isang asukal na hindi matunawan. Nagbago na ako nun pa. Hindi na ako ganyan. May paraan ako para patunayan. Basta, Yun lang? Yun lang! Yun lang! Naku, anong hinihintay nyo? Dalhin nyo agad si Yun lang sa ospital. Bilis, bilis! sa ospital. Bilis, bilis! Tigil! Kayong dalawa, pumunta kayo agad sa bulwagan ng mga ninuno at mag-isip-isip kayo ng mabuti sa ginawa nyo. Yung mga sinabi ni Tiyahin, yung mga bagay na, yun, si Xie Yun lang talaga ang gumawa ng lahat. Bakit nila ako tina-target?
Paano kung ako na lang ang magtanong para sa'yo? Ngayon magtabletang pang-alaala ang magiging gabay. Ang usok ng insenso ang magiging daan. Magpakita. Ano ito? Multo ba to? Diyosa. Bakit ka nandito? Anong Diyosa? Isang maliit na tao lang akong nag-aaral ng dao. Pero, Mga ninuno ninyong siya ang mga to. Anong kinakatakot mo? Yun ba ang tiyo mo? medyo mukha siya. Tiyo siye, bakit mo palaging inaapi si Siye Jian? Pamangkin mo siya sa dugo. Dahil si Siye yun lang. Ay hindi talaga anak ko. Ano? Hindi pala tunay na siya si siya yun lang? Ate Juan! Ate Juan! Oh. Ano? Kailangan ba nasabihin natin sa lolo at lola? Sige. Pero sigurado na nasa ospital pa sila. Tayo. Ay, hindi makakarating. Ano na ang gagawin natin? Tara. Ha? Ate Juan, ang galing mo talaga. Mabilis na tanggapin. Sumamba ako sa'yo. Hamping ano ba yan? Mabilis na utos teleportasyon. Dito. Yun lang, bakit kayo nakauwi? Hindi naman malaki ang problema kahit saan. Pahinga lang. Mas gusto ko pa rin sa bahay. Hindi na ako uuwi para kayo at Xie Jian magpanggap na magkasundo. Yun lang, huwag kang magtanim ng galit sa Jian pagbalik niya sa bulwagan ng mga ninuno. Papagsabihan ko siya na humingi ng tawad sa'yo. Sige, alam ko na, Lola. Nanay, isasama ko na si Yun lang para magpahinga. Hoy. Bakit? Nakita na siya ay nagtulak sa iyo pababa. Naniniwala pa rin si Lola sa kanya. Ang matandang yan, mas pinapaboran si Xie Jian. Matagal na yan. Sa mga nakaraang taon, napakaraming ginawa ni Xie Jian, pero hindi pa siya nawalan ng pag-asa sa kanya. Nanay, hindi ko maintindihan. Basta tulungan mo ako. Sa mga awards, ako ay mananatiling batang genius. Si Lolo, mahalaga sa kanya ang reputasyon. Sa huli, ibibigay niya ang Xie family sa akin. Si Xie Jian, isang walang kwentang tao. Ano ang dapat ikabahala? Bakit mo naiisip yan? Hindi ba tama ang sinasabi ko? Kahit na mas paboran pa si Xie Jian ni Lola, ano ang magagawa niya? Bakit simula bata pinag-effort mo ako para kontrahin ang walang kwentang yan? Sayang ang oras, nanay, pakiusap. Huwag mo na gawin ang mga kalokohan na nakakaapekto sa akin. Akala mo pa talaga nagpapakatanga ako at nadadamay ka pa. Alam mo ba na hindi ka talaga anak ng pamilyang Xie? Kung hindi kita dinala rito, mararanasan mo kaya ang magandang buhay na ito? Ha? Mukhang lalo ka nang sumusunod sa akin, ah. Ikaw, naisip mo pang manakit sa akin? Bawiin mo ang sinabi mo para hindi ko na lang narinig. Siya yun lang. Nanay mo ako. Naglakas loob ka pang manakit sa akin. Noong buntis pa ako sa'yo, namatay ang tatay mo sa aksidente habang sumusaklolo. Galit ako sa kanya, pero mahal ko rin siya. Gusto kong ibigay sa'yo ang mas magandang buhay. Kaya pumayag akong ligawan ni Zheng. Ngayon, ikaw pa ang umaayaw sa akin. Tumigil ka. Huwag ka nang magsalita. Lola. Lola. Sinabi mo na hindi siya anak ni Azeng? Hindi. Hindi po, Lola. Apo mo po ako. Si Xicheng po ang tatay ko. Opo, ma. Yun lang ay anak talaga ni Azeng. Mali po ang narinig ninyo. Kaya pala tuwing si Jian ayaw na umuwi sa lumang bahay. Sabi niya, hindi niyo siya gusto. Akala ko nga dahil lang yung dalawang bata ay hindi magkasama. Kaya hindi nagkakasundo. Akala ko, Lola. inisip ko na magkapatid kayo. Normal lang ang mag-away. Walang dapat ipagdamot. Pero ikaw, yun lang.
Sa murang edad mo pa lang, ang lalim na ng iniisip mo. Iniisip mo pa ang konting ari-arian naming mag-asawa. Dahil may nanay kang tulad mo. Ma, pakinggan niyo po ako. Hindi po ganun. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Sa tingin ko, mabuti naman si Ajeng at ang pamilyang siya sa'yo. Pinag-aral namin ang anak mo sa ibang lalaki. Pero sige na nga. Pero bakit ganito ang masamang pag-iisip mo? Itinuro mo sa kanya mula pagkabata na awayin ng kapatid niya. Wala po. Hindi po, Lola. Siya ay hindi kailanman nagsabi tungkol sa pinagmulan ko. Palagi ko kayong itinuring bilang pamilya. Apo mo pa rin po ako, Lola. Isasabi ko ito sa lolo ninyo. Sasabihin ko ito sa lolo ninyo. Lola, Tingnan natin ang gagawin niya. wag mong sasabihin kay Lolo. Yun lang. Hindi ito maliit na bagay. Kailangan kong pag-usapan itong mabuti sa lolo mo. Bakit ganyan ka palagi? Mula ng bata ka, palagi mong pinapaboran si Gian. Mas magaling naman ako sa kanya sa lahat. Kahit na siya ang palaging nagpapahiya sa pamilya, ako naman talaga ang nagbibigay ng karangalan sa pamilya. Yun lang. Kung gusto mo i-tasting tubig, hindi talaga pwedeng pantay-pantay. Sa pagitan mo at ni Gian, sinikap kong maging patas. Nakikita mo lang palagi ang pag-aalaga ko sa kanya kapag bakasyon. Pero hindi mo naaalala na magkasama tayo araw-araw kung paano kita itinuring. Hindi, ikaw. Kayong lahat ang nagpauso sa akin na kamuhian ang walang kwentang si Xie Jian. Ang pamilya Xie. Ako ang panganay na apo ng pamilya Xie. Akin ang pamilya Xie. Walang sino mang makikipag-agawan sa akin. Ikaw, Ma, huwag mong sisihin si Yun lang. Kasalanan ko lahat ito. Kasalanan ko lahat. kaya naging ganyan si Yun lang ngayon. Dahil napakarami ng gusto mo. Hayaan mo akong umalis. Ma, hindi ako ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Kayong lahat ang may kasalanan. Aray. Ma, anong gagawin ko? Ako, hindi ko sinasadya. Ako, medyo naguguluhan lang ang isip ko. Gusto ko lang siyang tumigil sa pagsasabi sa akin. Ako, Siya Yun lang. Kumalma ka. Tutulungan ka ni Mama. Gawin mo ang sinasabi ko. Bakit ang bilis umuwi ni Xie Yun lang? Hindi ko alam kung nakauwi na sina Lolo at Lola. Hala, nasa panganib si Lola. Anong nangyari kay Lola? Hawakan mo ng mahigpit ako. Sa ngalan ng langit at lupa, maging mabilis ang utos, teleport. Lola, Lola, may tao ba dyan? May tao ba? Ma? Anong ginawa ninyo? Lolo, wag na po kayong malungkot. Naniniwala ako na gagaling din po si Lola. Sia Gian. Bakit ka ba ganoon kasama? Para lang makalabas sa bulwagan ng mga ninuno? Sinaktan mo pa si Lola na sobrang nagmamahal sa'yo. Hindi ko ginawa yun. Paano ko naman masasaktan si Lola? Kayo lang ang pumasok sa bulwagan ng mga ninuno. Nagdadahilan ka pa? kung talagang gusto naming tumakas at sinaktan si Lola para makaalis, bakit pa kami bobong babalik pa rito? Nanay, si Bunso kahit medyo pasaway, hindi naman siya masamang tao. Hindi niya kayang manakit tapos magkukunwaring inosente. Mas mabuting hayaan na lang nating si Lolo ang magpasya. Oo. Kasalanan mo to, kayo ang may kasalanan. Lolo si Lola, kinainisan ni siya yun lang kaya hinimatay. Imposible yon. Paano nalaman ng batang to? Bahay namin to, wala kang pakialam dito. May nakakita kay Gian na nanakit, may ebidensya pa. Bakit mo ako sinisiraan?
Kailan ba ang gusto nitong mag-ina? Gian, kuya mo walang ama mula pagkabata. Hindi katulad mo, kompleto ang magulang. Minamahal pa ng mga lolo't lola. Kawawa na siya. At palagi pa siyang nagako ng kasalanan mo noon. Pero itong nangyari ngayon, grabe na talaga. Huwag mo nang hayaan na siraan pa si kuya, okay? Nakikiusap ako sa'yo. Ano ba ang sinasabi ninyo? Kayong dalawa ang laging nanggugulo sa akin. Isang anak sa labas lang yan. Kailangan ko ba siyang guluhin? Ikaw, Ikaw. Jihanjia, mukhang talagang wala ka talagang pinagsisisihan. Makinig ka. Bakit ko kailangang humingi ng tawad kay Yun Lang Xie? Ano naman kung itinulak ko siya? Kasalanan niya kasi, ayaw akong tigilan. Isinasaalang-alang ko na magkapatid kayo, normal lang ang mag-away. Walang dapat ipagdamdam. Pero ikaw, Gian, sa murang edad mo, ang lalim na ng iniisip mo. Iniisip mo pa ang kakarampot na ari-arian naming mag-asawa. Oo, tama. Ganun nga. Sabi ng mga magulang ko, lahat sa pamilya Xie, pati kinabukasan, ang mga ari-arian ninyo, akin lahat yan. Isang batang nawala na ng ama. Bakit siya makikipag-agawan sa akin? Ilalabas ko si Wanwan Song. Huwag ninyo akong ipagkakulong. Ikaw. Kailan ko ba nasabi ang mga yan? Kailan ba nanakit si Ate Wan? Tama na, Jianxie. Akala ko dati, sobrang pagmamahal lang ng magulang mo ang dahilan, kaya medyo pasaway ka lang. Pero hindi ko inakala na ang mga magulang mo ay itinuro sa iyo ang ganitong mga paniniwala. At hinayaan pa nilang itong batang yan ang tumulong sa iyo sa kalokohan. Hey, kung ganoon na lang pala kahalaga sa pamilya ninyo ang perang yan, sige, simula ngayon. Puputulin ko ang pag-asa ng pamilya ninyo sa bagay na yan. Ang ari-arian ng pamilya Xie, ikaw, ang mga magulang mo, at ikaw, wala kayong makukuhang kahit piso. kailan pa namin? Inisip ang pera? Hindi naman talaga namin naisip ang perang yan. Peke ang video na yan. Lolo G, mas mabuting linawin muna natin. Bago ka magdesisyon. Nakita mismo ng katulong sa bahay na pumasok si nanay sa bulwagan ng mga ninuno at narinig pa ang pagtatalo. May ebidensya. Magdadahilan pa ba kayo? Kung peke raw ito, magpakita ka ng ebidensya. Hindi naman tayo tanga. Hindi basta maniniwala sa sasabihin mo lang. Hindi ko kailangang patunayan. Ang kailangan ko lang ay sabihin ni Lola ang totoo. Sinadya namin ginamit ang tableta ng mga ninuno. Ayon mismo sa doktor, malalim ang kanyang koma. Ang matandang yan, hinding-hindi magigising. Sa tingin ko, nagpapalipas lang kayo ng oras. Nagdadahilan. Ginoong Xie. Ito po ang hinihiling ninyong notaryong dokumento para sa paghahati ng ari-arian. Ayon sa inyong kagustuhan, naisulat na namin ang nilalaman. Ang ari-arian ninyo at ni Ginang Lin, 90% ay mapupunta sa panganay na apo. Ang natitirang 10% idodonasyon sa orphanage. Kapag nabasa na ninyo ito at wala ng problema, maaari na ninyong lagdaan. Sige, mauna ka na. Tay, sa tingin ko si Gian ay hindi talaga sumasang-ayon. Baka naman, pag-isipan mo ulit. Ano naman ang magagawa niya kung ayaw niya? Gusto kong tuluyan siyang mawala ng pag-asa. Sandali. Sino nagsabing hindi magigising si Lola? Tara. Paghiwalayin ang kadiliman, bumalik ang liwanag. Gising. Ikaw, batang hamak, tigilan mo yan! Akala mo ba makakapanloko ka sa pamamagitan ng panggagaway? Hoy. Shui. Ano sa tingin mo? Lolo Xie, pansamantala ko lang pong nagising si Lola. Para tuluyan siyang gumaling, kailangan pa ng panahon. Lola, sabihin mo sa akin sino ang nanakit sa'yo. Ako na ang gaganti para sa'yo. Ano ang sinasabi mo? Ha? Shuyi. Uy, Shuyi, Shuyi. Mabilis, tumawag ng doktor! Tumawag ng doktor! Lola.
Lola, huwag mo akong takutin. Gaga, ano ba ang ginawa mo? Nawalan na nga ng malay ang nanay ko. Gagamit ka pa ng magikang itim para saktan siya? May ibang tao na gumamit ng madikang itim. Ayaw nilang sabihin ni Lola ang totoo. Huwag mong isisi sa iba. Nakita naming ikaw ang may gawa. Lumabas ka na ngayon din. May ibang gumamit ng madikang itim. Ayaw niyang sabihin ng Lola ang totoo. Huwag kang maghanap ng ibang pagbibintangan. Nakita naming ikaw ang gumawa. Umalis ka na ngayon. Ako! Umalis ka na. Lola. Bilisan mo. Sa bagay na ito, ayaw ko na magsalita pa. Kapag nakauwi ka sa Haicheng kasama ng mga magulang mo, huwag kang bumalik dito sa lumang bahay. Lolo. Sa bagay na ito, hindi talaga ako ang gumawa. Lolo, maari ko pa ipakita ang nangyari noon para patunayang hindi kami ang gumawa. Pagbabalik tanaw sa nakaraan, pagpapakita ng mga nangyari. Panahong bumabalik, muling nagpapakita ang nakaraan. Bakit hindi na makapagpatuloy pa? Ikaw na batang hamog. Pwede ka mangloko sa labas, okay lang sana. Pero dito sa pamilya Xie, paulit-ulit na lang ginagawa mo yung panloloko mo. Ngayon, dadalhin na kita sa presinto. Si Ate Wan ko ay hindi manloloko. Huwag mo siyang galawin. Tama na, Xiaqian. Binigyan na kita ng paulit-ulit na pagkakataon. Basta aminin mo lang ang pagkakamali mo, hindi ka pagagalitan ni Lolo. Pero ikaw, kasama nitong batang ito paulit-ulit na niloloko ang lahat. Sobrang disappointed ako sa'yo. Sige, pagdating ng mga magulang mo, saka na natin pag-usapan. Pasensya na hindi kita natulungan. Dumating na sina mama at papa. Siguradong hindi rin sila maniniwala sa akin. Maniniwala sila sa'yo. Anak! Ma. Anak! Madumating ka na. Tita Xiao, Tito Xie. Wanwan. Sabihin mo sa tita. Ano ba talaga ang nangyari? Xiaqian. Wanwan, sige, sabihin mo kay tita. Ano ba talaga ang nangyari? Xiaqian. Papa, wag mo akong pagalitan. Una sa lahat, hindi ko talaga sinaktan si Lola. Hayop ka. Alam naming mag-asawa yan. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Lola. Lalaki ka. Bakit ka umiiyak sa yakap ni Mama? Tumayo ka ng matatag. Papa, yung mga video na ipinadala mo sa akin, napanood ko na. Ayoko maniwala na ang anak ko ang gagawa ng ganito. Kumuha ako ng pinakamahusay na medical team sa buong mundo para gamutin si Mama. At saka, paglalapatan ko agad ng lunas ang sitwasyong ito. Bunso, akala mo ba hindi nagsiyasat si Papa? Pero lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Jian. Pinapayuhan kita, huwag mong lalaking issue ito. Huwag kang mag-alala, ate. Kung lalaki man ito o hindi, kumalat na ito sa buong grupo. Sinasabi nilang sinaktan ng anak ko si Lola dahil sa kalokohan. Papa, nais ko lang sanang bigyan mo kami ng 3 araw para malaman ang totoo. Tama ang sinabi ng asawa ng kuya mo. Nagsiyasat na rin ako. Ang ebidensya, ipinadala ko na sa inyong lahat, nakita nyo na. Naniniwala akong hindi niya sinasadya yon. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi niya man lang naisip kung ano ang mali niyang ginawa. Paulit-ulit siyang nagdadailan. Kahit pabigyan ko kayo ng mas mahabang panahon, sa tingin ko'y walang saysay din lang. Pa, naniniwala ako kay Jian. Kung hindi niya ginawa, hindi niya ginawa. Hindi ko hahayaang pagtatakpan ng anak ko ang pagkakamali ng iba. Titiyakin kong malaman ang katotohanan. Pa, naniniwala rin ako sa anak ko, sa ugali niya.
Kung hindi niya inamin, hindi niya talaga ginawa. Sa tingin ko, kayo ang nagpalaki sa kanya ng ganon kaya naging pasaway. Bahala na kayo. Pinakamatagal 3 araw mula ngayon hahatiin ko na ang mga ari-arian. Pagdating ng panahon kung ano ang sasabihin ng iba, hindi ko na mapipigilan iyon. Kayo, mas mabuti pang dalhin niyo ang anak niyo pabalik sa Haicheng. Huwag na kayong bumalik. Tatlong araw na lang. Nanay, Anong sabi mo? may mahuhuli kaya sila? Malamang wala. Yung batang babae na yon, kahit na gumamit siya ng mahika, hindi naman siya nagtagumpay. Tiyak na walang problema. Xian? Buhay ka pa? Nanay, ito ay... Ako ang iyong tunay na ama. Huwag kang mag-alala. Nawasak ko na ang lahat ng ebidensya. Kahit yung peking video na ginawa ninyo, pinihisan ko na ng mahika. Kahit ipa-examine, wala silang mahuhuli. Saan ka ba napunta nitong mga nakaraang taon? Akala ko patay ka na kaya. Noon, nawalan ako ng malay. Pagkatapos, nagpagkulong para sa pagsasanay ako. Pasensya na. Huli na ako. Kapag nakuha na ang mamana ng mga Xie, Siyan. dalhin mo na kami ng anak ko para makaalis na. Sige. Kailangan ninyong makuha ang mga Xie. Bumalik ka na sa silid-aklatan. Ang mga karaniwang tao lang na ito ng mga Xie ay nakakaligtas sa panganib at nabubuhay ng matagal. Talagang makukuha ko ang lihim nito at mabawi ang swerte ng aming pamilyang Shu. Tita Xiao, sigurado ako. Si Lola, si Shenyi at siya yun lang ang may gawa. Pero hindi ko alam kung bakit. Nung nasa ospital, napagising ko na si Lola pansamantala. Pero may gumamit ulit ng madikang itim sa kanya. Hindi ko kaya yon. Gagawan ko talaga ng paraan. Mahuhuli ko ang dalawang yon. Wanwan, naniniwala ako sa'yo, Tita Xiao. Ate Juan, kung pera lang ang kailangan kaya kong gawin, sabihin mo lang sa akin, marami akong pera, huwag kang mag-alala. Anak ng tupa, ngayon pa nakangiti ka pa rin? Wanwan, alam ni Tito Xie na malakas ka. Pero kailangan pa rin namin ng konkretong ebidensya. Naghahanap na ako ng paraan. Huwag kang masyadong mag-alala. Ang sarap pa ng tulog. Sa tulong ng mahika mo. Tingnan natin kung paano pa magdadahilan ng gago. Ngayong araw na ito, papagsasabihin ko sa kanya ang katotohanan. Sandali, gagawin kita ng mahika. Simulan mo ng mag-video. Sige. Handa na ako. Sige, ang anting-anting ay sumasang-ayon sa puso at isip. Ang katotohanan ay lilitaw. Magsalita ka. Paano siya nagkaroon ng proteksyon mula sa madikang itim? Akala ko napakalakas mo. Yun pala, isang batang babaeng marunong lang gumawa ng mga simpleng anting-anting. Sino ka talaga? Sino ka talaga? Malinis ang mundo at kalangitan. Umalis ang madikang itim.
Ayos lang ba? Ate Juan, ayos lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang din ako. Buti na lang dala ko ang kampanilya ng 3 kalinisan ng master ko. Di ko alam saan nila hinire ang masamang tao. Medyo malakas pa. Pero okay lang. Tignan mo ako. Ipagpatuloy mo ang pag-record. Handa na ako. Simula na. Mabilis na utos. Ang katotohanan ay lalabas. Sabihin mo. Sino ka? Ako si Shiyun lang. Anong nangyari sa inyo ni Lola noon? Narinig niya ang sekreto ko. Ako at mama ko hiniling na huwag sabihin sa lolo. Ayaw niyang tumigil, kaya sa panik, sinigawan ko siya. Di ko alam na nabangga siya sa pintuan. Dumugo siya ng malakas. Natakot ako. Pero ako at mama ko dinala siya sa bulwagan ng mga ninuno at ginamit ang plague para peke ng sugat. Ipasa sa Shejian na walang kwenta. Ang mag-ina talagang mas masama pa sa inaasahan. Hindi pwede. Ipapakita ko ang video sa papa. Hoy Mingyue, huwag magmadali. Ang video malamang hindi ito magiging ebidensya. Bakit? Ang kondisyon ni Shiyun lang ay tulala at blanco. Malamang ituturing ito na pilit at pananakot. Sasabihin lang nila na Wanwan ginamit ang magic para kontrolin. Wala tayong magagawa sa kanila. Huwag mawalan ng pag-asa. Nag-utos na ako para imbestigahan ang mga tauhan sa lumang bahay noon. Maraming nakakita sa mag-ina na nag-aalala. Susundan natin ang lead, makakahanap tayo ng clue. O nga pala, lalo na ang isang Auntie Lee. Nag-resign siya at umuwi sa probinsya. Nag-utos na ako para imbestigahan. Tita Lee, ang tagal na nating hindi nagkita. Anak, anong ginagawa mo rito? Tita Lee, bakit ka biglang nag-resign? Ako, aalis na ang anak ko at ang manugang kong babae papuntang ibang bansa. Gusto kong bumalik at manirahan kasama nila ng pansamantala. Ganun ba? Paano kung ang akala ko nakakita ka ng something at binayaran ka? Paano naman nangyari yon? Anong malalaman ko? Ganun ba, Tita Lee? Paano kung nakita kong nagpadala ng pera sa'yo si Tita Shen? Kaya lang nakapag-abroad ang anak mo at ang asawa niya. Ako, Tita Lee, ang transaction mo kay tita kapag nalaman ng mga magulang ko, magiging malubha ang kahihinatnan. Gusto mo bang maging testigo namin? Ikaw ang bahala. Ate Juan, sa palagay mo darating ba siya para magtestigo? darating siya. Nakita ko sa kanyang isipan na ang anak niya at ang manugang ayaw sa kanyang hinihinging halaga. Gagawin niya yon para sa pera. Mabuti naman! Sa wakas, mabubunyag na ang katotohanan tungkol kay siya yun lang. Yang gago, bilisan natin! Nanay, sumang-ayon na si Tita Lee na magtestigo para sa atin, di ba? Sumang-ayon siya. Pero sabi ng tatay mo, yung anak niyang lalaki ay naglabas ng medical report niya. Nakasaad doon na may Alzheimer siya. Kaya hindi siya qualified na maging testigo. Paano nangyari yon? Normal naman siya nung huli kong nakita. Wala namang kakaiba sa kanya. Tama, paano kaya nangyari yon? Yung report na yon baka peke? Talagang hindi siya pwedeng magtestigo. Kahapon, nung sinundo ko siya, hindi na siya malinaw ang pag-iisip. Ni hindi niya nakilala ang sarili niyang anak. Ano ang balak mong gawin? Kakausapin ko ulit si Lolo para pag-usapan. Pwede kong hindi kunin ang mana. Pero kahit papaano, sa labas, huwag masyadong halata ang paghahati. Kung kumalat yan, masasama ang pangalan ni Jan. Xiejin, sa tingin ko talagang hindi ka naniniwala sa anak mo. Kung hindi, yung mga ebidensya na nahanap ni Wanwan, alin ang hindi makakapagpatunay na inosente ang anak mo? Paano naman ako hindi maniniwala sa anak natin? Pero kung ilalabas ang ebidensyang walang legal na bisa, baka tayo pa ang mapagbintangan. Magsisismisan pa rin ang mga tao. Mahal, makinig ka muna sa akin. Ayokong makinig. Ako, si Xiao Mingyue, ayaw ko ng kahit anumang ari-arian ng pamilya Xie. Ang gusto ko lang ay ang anak ko ay manatiling malinis ang pangalan. Ano naman kung walang legal na bisa? Kung maipapalabas lang, basta hindi na pag-uusapan ng anak ko, okay na.
Ikaw nagpapakamataas ka pa. Minju eh. Shejin, ito na ang sasabihin ko. Kung hindi mo ilalabas ang ebidensya na pinagtripan ng pamangkin mo ang anak mo, makikipaghiwalay ako sa'yo. Tara na. Mukhang ito na lang ang natitirang paraan. Ano? Subukan natin ulit para magising si Lola. At sabihin mismo ang totoo. Pero hindi naman tayo makakapasok sa kwarto niya. At sabi mo nga, dahil sa nangyari nun, hindi ka na raw makagamit ng maayos ng espiritual na lakas. Tatawag ako ng tulong sa labas. Gamit din pala ng mga tawis ang cellphone para mag-usap. Akala ko'y kapangyarihan ng gamit nila. Kung may cellphone na nga na mas madali, bakit pa mag-aaksaya ng espiritual na lakas? Wanwan. Anong kailangan mo sa iyong master? Kakatapos ko lang. Mag-30 push-up. Master, makinig ka. Sandali. Ang espiritual mong lakas, bakit napakalaki ng nabawas? Nabawasan ang espiritual na lakas? Kaya pala, tiyak dahil nung nakaraan, nang dinala ni na siya yun lang ang masamang Taoist, ako'y napinsala. Masamang Taoist? Oo, bagamat hindi ko siya naharap ng direkta, pero 2 beses niyang pinutol ang pagsasagawa ko ng mahika. Naramdaman ko na ang lakas na iyon ay lubhang salungat sa atin. Sige, alam na ng iyong master. Kaya tandaan mo, maglaan ka ng mas maraming oras sa pagsasanay araw-araw para bumalik agad ang iyong lakas. Pero Master, napaka-urgente nito. Naku, wala ring magagawa kahit magmadali. Ang espiritual na lakas na ito kapag naubos, ubos na. Dahan-dahan lang ito bumabalik, maliban na lang kung gumamit ka ng mas makapangyarihang magic artifact. Halimbawa, ang purple gold gourd ng Diyosa. Diyosa na naman, ni hindi ko nga narinig yan. Anong mahiwagang bagay ng Diyosa? Saan ko hahanapin yon? Guro, wala bang ibang mas madaling paraan? Meron naman. Pero yung dugo bilang ritual lang ang makakapagpauna ng iyong kapangyarihan. Pero ang mga kahihinatnan nito ay napakahirap tiisin. Song Wanwan. Anong balak mo? Binabalaan kita, huwag mong subukang gawin ang ritual na may dugo. Kung hindi, itataboy kita. Hindi. Siyempre hindi pa alam na, Guro. Hoy Song Wanwan. Palalayasin kita sa aming samahan. Sobra ka na. Hindi, kailangan kong hanapin siya. Ate Wan, bakit mo inaayos ang mga gamit mo? Ospital, 3 oras na lang ang natitira. Makakarating pa tayo kung pupunta tayo ngayon. Bunso, iniutos ng matandang Ginoong Xie, walang dapat pumasok sa kwarto ng pasyente. Gusto ko lang bisitahin si Lola. Titingnan ko lang kung maayos na ba siya. Uupo muna ako ron sandali. Dugo ang magiging gabay, kaluluwa ang babalik, malinaw ang isipan, gumising. Tapos na ang 3 araw. Ano na ang nalaman mo? Sa una, may mga nakita akong palatandaan at nakahanap ako ng isang saksi. Pero yung tao, bigla na lang nagkaroon ng Alzheimer's. Kung wala nang ibang ebidensya, edi sundin na lang natin yung unang plano.
Sinabi ko na sa'yo noon pa, kahit anong imbestiga mo, yung mga lumang ebidensya lang din ang lalabas. Pinilit mo pang mag-aksaya ng oras. Ngayon, alam na ng buong lungsod na sinaktan ni Gian ang lola niya. Tingnan mo ang gulo ng nangyari. O sige, ganito na lang. Ngayong gabi, dalhin niyo na si Gian pabalik sa bayan sa dagat. Sa mga susunod na araw, huwag muna niyo siyang dalhin dito sa kabisera. Oo nga. Pagkatagal-tagal, makakalimutan na ng mga tao. Tapos na ang usapan. Pagkatapos, pwede nyo na uli dalhin dito si Gian para maglibang. Kahit gaano katagal, okay lang. Huwag kang magpanggap dyan. Ang anak ko hindi kailanman mananakit sa sarili niyang lola. Hanggang sa dulo, hahanapin ko ang katotohanan. Hanggang sa mahuli kayo sa akto. Hoy, ano ibig mong sabihin? Alam niyo kung ano ibig kong sabihin. Si siya yun lang ba ang nanakit? Alam niyo sa sarili niyo ang sagot. Ayaw ko ng kahit piso mula sa pamilya niyo. Pero walang sino man ang pwedeng magpasa ng kasalanan sa anak ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Lilinawin ko ito. Si Jin. Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Jin, gusto kitang hiwalayan. Yung mga ebidensyang ayaw mong ilabas, ipapakalat ko sa buong internet. Kung ang pamilya ninyong Xie ay hindi kayang tanggapin si Xie Jian, sige. Isasama ko siya. Lolo, may problema po. Yung babaeng kasama ng bunsong Ginoo, pumasok sa kwarto ng pasyente. Hindi namin alam kung ano ang ginagawa niya. Ang lakas ng ilaw sa loob. Hinaharang po siya ng bunsong Ginoo, hindi kami makapasok. Ano? Mga tanong yun lang gagawin natin. Huwag kang mag-alala. Papuntahin ko agad ang tatay mo. Yung batang yon hindi naman makakagawa ng malaking gulo. Tara na. Gian, ano bang ginagawa mo? Ano ba ang oras ngayon? Makinig ka, umalis ka dyan. Gian, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Umalis ka dyan. Umalis ka dyan! Hindi. Sandali lang. Maghintay lang kayo ng konti. Magigising na si Lola. Napakasutil mo talaga ni hindi mo alam ang tama sa mali. Yung batang babae na iyon, papatayin niya ang lola mo. Tatay, paano mo nasabi iyon? Naniniwala kaming lahat kay Wanwan. O tatay, naniniwala kaming lahat kay Wanwan. Mahal, huwag mong sisihin si tatay. Nag-aalala lang siya. Gian, hindi namin guguluhin si Wanwan. Patingin muna kami sa loob. Pwede ba? Hindi pwede. Gising na si Lola. Pumasok na kayo. Shui, nagising ka na rin. Naku, kinabahan kami ng gusto. Nandito si Wanwan, hindi ako mamamatay. Ma, sino ba talaga ang gumawa nito sa iyo? Hindi anak ni Ajeng, si Yun lang. Sila ang may gawa nito sa akin. Ano? Nasaan sila? Hanapin ninyo. Bilisan ninyo. Sige. Sige. Bilisan ninyo. Ate Wan, ang galing mo talaga. Nagawa mo rin. Ang galing. Ate Wan? Wanwan? Wanwan. Ate Wan, anong nangyari sa'yo? Wanwan? 1-1. Wanwan, Ate Wan. Ate Wan, gising ka na pala. Nabaliw ako sa pag-aalala sa'yo. Ang tagal mong nakatulog. Akala ko nga, hindi ka na magigising. Kanina pa ako magtatawag kay Master Chenji. Buti na lang, hindi mo sinabi sa master ko. Kung hindi, kung makita niya na wala na akong kapangyarihan, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. Pasensya na Ate Wan, kasalanan ko lahat. Ano bang kasalanan mo? Ang dapat sisihin, yung mga masasamang tao. Kailangan kong magsipag sa pagsasanay at hanapin yung sinasabi ng master ko, yung misteryosong artifact. Mabilis lang babalik din ang lakas ko. Bilang kaibigan, dapat tapat ka, 'di ba? Gusto ko naman 'yun. Oo nga pala. Ano na nangyari kina Jia Yun lang? Naiinis ako kapag naaalala ko sila. Pagkahimatay mo, ikinuwento ni Lola ang lahat ng nangyari. Agad nagpatawag ng pulis si Lolo, pero nakahanap pa rin sila ng paraan para makatakas. Sabi sa akin ng mga katulong, parang sila'y dinala ng tunay na ama ni Shi Yun lang. Tunay na ama ni Shi Yun lang? Sabi nila, silang tatlo ay bigla na lang nawala. Ang galing mo talaga, Papa.
Buti na lang dumating ka agad. Ito ang anak na pinalaki mo. Ni hindi kayang talunin ang isang walang kwenta, ako pa ang mag-aayos ng kalat. Sa mahabang panahon, mag-isa kong pinaghirapan na palakihin ang anak mo. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Papaalisin mo ako? Dalawa ang pagpipilian mo. Una, kunin mo ang tiket at pumunta sa ibang bansa. Pangalawa, mawala ka sa harap ko. Umalis ka na agad. Alis na ako, alis na ako. Layas. Mag-empake ka at sumama ka sa akin sa bayan sa dagat. Tatay, bakit tayo pupunta sa bayan sa dagat? Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Minjue. Minjue, hintayin mo ako. Tita Xiao, mag-isa ka lang babalik sa bayan sa dagat? Nanay, ayaw mo na ba sa akin? Mingjue. Alam ko, kasalanan ko lahat yon. Masyado akong nagtiwala sa kanila. Ayokong magkagalit ng tuluyan sa kanila. Hindi ko inuna ang nararamdaman ng mga anak natin. Alam ko na ang pagkakamali ko. At saka, kung mag-isa ka lang babalik, sino ang pipirma sa divorce papers? Xiejin, nagmamatigas ka ba? Mahal. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tulungan niyo naman ako, sabihin niyo sa kanya. Nanay, wag ka nang umalis, pwede ba? Tita Xiao, manatili ka na lang, pwede ba? Pwede ring maghiwalay tayo. Pwede ring maghiwalay. Pero isa't isa sa mga bata. Si Wanwan kasama ko. Tatay, ayaw mo na sa akin? Ano ka ba? Ayaw kong maghiwalay kay Auntie Xiao. Ayaw kong maghiwalay kay Xiejian. Nanay, ayaw mo rin namang umalis si Ate Wanwan, di ba? Wag na tayong maghiwalay, okay lang? Mahal. Tama na, wag na kayong magdrama. Hindi na ako hihiwalay. Mahal. Ayun, tama. Mas maganda na buo tayong pamilya. Ang ganda, di ba? Pero kung susunod na galitin mo ako, tingnan mo lang. Sinisiguro ko, hindi na mauulit ang ganitong pagkakamali. Titiyakin kong ang nararamdaman ng bawat isa sa pamilya natin ang uunahin ko. Kayong dalawa, huwag ngang ngumiti. Bukas, uuwi si Lola para magpahinga. Sa susunod na araw, babalik tayo sa bayan sa dagat. Mag-isip-isip pa kayo. Tumayo dyan. Makakauwi na rin tayo. Bakit hindi pa dumarating si tatay? Nasaan ang anak mo? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Kanina, tinawag ko siya sa banyo. Walang sumagot. Akala ko nauna na siyang sumama sa inyo. Saan kaya tumakbo yung hayop na batang yan? Hello? Ang tinatawagan ninyo ay naka-power off, sorry. Anong nangyari? Naka-off ang telepono. Baka naman nadukot ng mga kidnapper? Tita Xiao, Tito Xie, maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Sige. Tara.
Jian. Zian. Zian. Gising na. Jian. Anong nangyari dito? Halika! Ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi pa lumalabas si Wanwan? Wanwan, ano ba talaga ang problema ni Jian? Katulad ng nakita ng doktor, ganun din ang nakita ko. Tinatawag siya, pero hindi siya sumasagot. Baka dahil sobrang antok lang si Jian. Hayaan na nating matulog. Siguro nahirapan lang siya ngayong nakabalik na sa pamilyar na lugar. Gusto lang niyang mahimbing na matulog. Pagod na rin si Wanwan sa maghapon. Tara, kain tayo. Nanalo ako. Si Jian. Pahiram naman nito. Panaginip lang yan. Akin na tong kill na to. Si Jian, bakit hindi ka na lang sa kwarto mo maglaro? Kapag nakita ka ni Auntie Xiao at ganyan ang kalat dito sa sala, wala ka na. May magandang speaker kasi dito sa sala. Mas masaya maglaro. Hoy, umusog ka. Bilis! Umusog ka! Si Jian, since when ka nagkaroon ng ate? Anak, ampun siya ng nanay ko mula sa templo ng tao. Akala ko kamag-anak mo, hindi naman ito bahay niya. Nag-aalala pa siya kung saan ka naglalaro. Ang dami mong pakialam. Paano mo kinakausap si Ate Wan ko? Ate Wan, sasama ka ba? Gusto mo? Ayoko. Huwag mong kalimutan yung homework mo ngayon at malapit na rin ang pasukan mo. Sige, susunod. Sir, tapos na po ang misyon. Si Jian, parang sugat na nakalimot sa kirot. Ang aso hindi tumitigil sa pagdumi. Wanwan. Guro, Anak, kumusta naman ang buhay sa ibaba ng bundok? masarap ang pagkain, masaya ang laro, maganda ang suot, pero wala ka guro. Namimiss na namin kita. Mabuti naman. Pero noong huli kitang nakita, sobrang nanghina ang espiritual na lakas mo. Kaya naghanap ako ng isang bagay na bagay sa pagsasanay mo. Bumalik ka agad. Kailangan mong maibalik ang espiritual na lakas mo. Guro, ang bait-bait mo talaga sa akin. Kailan ka ba babalik? Susunduin kita. Kung malaman ng guro na 20% na lang ang lakas ko, siguradong ipapakulong niya ako para sa pagsasanay. Baka 1 taon o higit pa akong hindi makababa. Kailangan kong magpaalam ng maayos kina Tita Xiao. Guro, bukas na lang ako sunduin. Sige. Ang tagal-tagal ko na rin dito sa bahay na ito. Si Tita Xiao at Tito Xie, ang dami na nilang regalo sa akin. Bago ako umalis, bibigyan ko rin sila ng regalo. Ano kaya ang ibibigay ko? Alam ko na. Mukhang kailangan ko talaga magpakahusay sa pagkulong para sa pagsasanay. Anim na 3. Tingnan mo si Jian ngayon. Napakabait na. Sumusunod ng sumusunod. Tama ba ang pagkakasulat ko? Tama ang pagkakalkula. Napakatalino. Pwede na ba akong pumunta sa zoo bukas? Sige, ipinapangako ko yan sa'yo. Sige. Wanwan! Sa isang araw, isasama kita ni Tita Xiao sa paaralan ni Jian para sa ilang papeles sa pagpasok. Tita Xiao, may gusto akong sabihin sa inyo. Babalik na ako sa templo ng tao bukas. Uuwi na ako sa templo ng tao bukas. Wanwan. Bakit bigla ka na lang uwi sa templo?
Pinagtripan ka ba ni Jian? Sabihin mo sa tito. Tutulungan kitang pagbantaan siya. Tama, matagal ka nang itinuring ni tita na parang tunay na anak. Huwag mo kaming iwan dahil lang sa batang yun at umuwi sa templo. Nay, paano ko naman kayang pagtripan si Ate Wan? Ate Wan, huwag kang umalis. Hindi na kita pababayaan sa susunod. Tito C. Tita Xiao. Hindi ako pinagtripan ni Jian dahil ito sa kondisyon ng katawan ko. Kailangan kong bumalik sa templo para magsanay ng ilang panahon. Kondisyon ng katawan? Ito ba yung nung pumunta tayo sa lumang bahay nang tulungan mo si Lola na gumaling, nasugatan ka? Wanwan, baka gusto mong bukas, hatid ka namin pabalik sa templo. Hindi na po kailangan, Tita Xiao. Sabi ng master ko, susunduin niya ako. Gusto ko ring personal na ibigay kay Tita Xiao at sa kanila. Wanwan! Wanwan. Aalis ka na ba ngayon? Ito ay espesyal na binili para sa'yo ni Tita Xiao. Paborito mo at ng master. Ito naman ay mula kay Tito Xie. Mga damit para sa taglamig na inihanda para sa iyo. Huwag magpapalamig habang nagme-meditasyon. Ito naman galing sa aking baon ang binili ko para sa'yo. Mga librong gusto mong basahin. Wanwan, pag-uwi mo. Alagaan mo ang sarili mo, naiintindihan mo? Ito ang bracelet na ginawa ko. May taglay itong aking kapangyarihan. Makakatulong ito sa proteksyon mo. Salma! Tia Jian. Tita Xiao. Tito C. Malapit na sigurong dumating ang master ko. Mauna na ako. Ano ang ibinigay mo sa akin? Akala mo ba sa isang araw na pagtatago? Hindi makikita ng guro ko ang lakas mo? 2 bahagi lang ng dati. Ang bagay na ito ay pinaghirapan ng guro ko para hanapin para sa iyo. Guro. Parang mas malakas ang gamit na ito kaysa sa kampanilya ng 3 kalinisan mo. Ang kampanilya ng 3 kalinisan ko ay kinuha mo. Akala ko may nawala na ulit ako. Walang magagawa sa iyo ang bagay na iyon. Hindi tugma sa lakas mo. Ayon sa kwento, ito ay gamit ng Diyosa. Sa templo ng tao natin merong isang pares. Ang isa pa, hindi alam kung sino ang kumuha. Isinasaalang-alang ng guro ang lakas mo noon ay malakas. Marahil ang bagay na ito ay makakatulong sa iyo na mabilis na maibalik ang lakas. Sige, magmadali sa pagkulong para sa pagsasanay. Maaga na maging katulad ng dati. Mabilis na maging tulad ng dati. Guro. Ang matandang pinuno ay nagsabi, si Wanwan ay isang Diyosa na nagbalik. Bukod sa kanyang likas na kakayahan, malikot, wala sa kanya ang mga katangian yon. Nagkamali ang matandang pinuno. O kulang ang aking kasanayan. Ako dapat. Hindi, ang mas matandang pinuno dapat. Nagkakaedad na. Ang Diyosa ay umaalis na. Pamilya Xie ay pamilya Xie. Ang utang ninyo sa aming pamilya Xu. Kukunin ko talaga. Pamilya Xie, pamilya Xie. Dahil lang sa naging bayani ng Diyosa ang ninuno ninyo at iniligtas ang kanyang buhay. Kaya, sa bawat pag-ikot ng kanyang buhay, siya ang magliligtas sa inyo sa mga panganib. Hanggang sa ang swerte ninyo ay lumakas ng husto, pati ang mga kalaban ninyo ay nagbibigay daan sa inyo.
Bakit kaya? Ngayon, nawala na ang proteksyon ng Diyosang ito. Ang swerte ng pamilyang Xie ay tuluyandang nalipol. Pinaghirapan kong pagyamanin ang aking kapangyarihan sa mga nakaraang buhay para lang sa araw na ito. Ang inyong pamilyang Xie, ang utang ninyo sa aming pamilyang Shu, sa araw na ito dapat kong bawiin. Jian! Jian? Xie Jian! Xie Jian! Ha? Wala si Wanwan. Nagsisimula ka na namang magloko, ano? Kain ka na. Jian. Jian! Jian, anong nangyari sa'yo? Jian. Anong nangyari sa'yo? Jian! Tulong! Tulong? Honey, anong nangyari kay Jian? Jian. Mahal. Kumusta na si Jian? Ano ba talaga ang lagay niya? Hindi maganda ang lagay niya. Kahit ang mga eksperto galing ibang bansa ay nagsabing patuloy na humihina ang kanyang mga organo. Mahal, paano nangyari ito? 3 araw lang ang nakalipas. Ayos na ayos pa siya. Huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan para gumaling siya. Hello, ano yon? Boske? Yung customer noong nakaraang araw. Na nagreklamo tungkol sa bagong AI product natin dahil sa paglabag sa privacy. Kakalabas lang ng livestream para akusahan tayo at nagbanta ng pagpapakamatay. Ano? Bumaha na ang kanyang mga pahayag sa mga social media platform. Maraming marketing accounts ang nagtulungan para batikusin ang ating brand. Sumabog na ang trending topics. Ang opinyon ng publiko ay puro boycott laban sa ating brand. Bumagsak ang stock price. Ipatawag ang ibang executives para sa meeting. Pupunta na ako sa opisina. Mahal. Huwag kang mag-alala. Maraming nangungunang medical team sa mundo. Kung hindi ito epektibo, humanap tayo ng iba. May paraan dyan. May emergency sa kumpanya. Pupunta muna ako doon. Magpahinga ka muna. Sabi ko na wala talagang mabuti. Sa mga kapitalistang yan. Puro marketing, ngayon nadali na sila. Mukhang bata pa yung tao. Pero dahil sa privacy na naipahayag ng produkto, ang kanyang mentalidad at pang-araw-araw na buhay ay naapektuhan. Wala bang anak ang may-ari ng kumpanyang ito? Nag-aambisyon pa silang pigilan ng trending. Alam ko na si Xi Jin ang may-ari ng kumpanyang ito. Sana mamatay muna silang lahat. Diyos ko. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit hindi ako lang ang target? Bakit hindi ako lang ang target? Si Miss Chow ay nagkaroon lang ng matinding stress. Pero sa CT scan ng utak niya, nakita namin ang isang tumor. Talamak na pagpalya ng puso. Maghanda agad para sa CPR. Jian. Anak, kalahating buwan lang. Nagkulong ka na para sa pagsasanay. Anak, kalahating buwan lang. Nagawa mo na ang pagkulong para sa pagsasanay. Guro, pakiramdam ko lubusan akong nakabawi.
At kahit napakiramdam mas mahusay pa kaysa bago bumaba. Ang problema lang ay ang buhok ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Noong isang araw, habang nagpapalakas ako, bigla itong naging puti. Walang problema. Talaga mas mahusay pa kaysa dati. Ang problema lang ay ang buhok mo. Walang problema. Bata pa, dapat magpakita ng pagkabata. Kung hindi sasabihin ng iba, cosplay ng masyadong maaga, hindi maganda yan, makakaapekto sa pag-aaral. Mukhang hindi nagsinungaling ang matandang master. Ang bilis ng pagbawi ng batang babae. Talagang siya ang reincarnation ng Diyosa. Kung gayon, Guro, maari ba akong bumaba para bisitahan ang Auntie Xiao at ang iba pa? Sige. Talagang ang babae pag lumaki hindi na mapipigil. Hayaan na, dahil siya ang reincarnation ng Diyosa. At sino pa ang makakapigil sa kanya? Magandang anak, bumaba ka na. Maramdaman ang mga bagay sa mundo, iba't ibang bagay. Ang tindahan ng fried chicken. Bigyan mo ako ng 2 order ng fried chicken, Maraming tomato sauce. May mga bagong produkto kamakailan. Sige, okay. Sa wakas nakauwi na ako. Kumusta na si Shijian? Shijian. Paano nangyari ito? Paano nangyari na 1 linggo na lang ang natitirang buhay niya? Si Auntie Xiao at Uncle C, paano nangyari na 6 na buwan na lang ang natitirang buhay nila? Nitong nakalipas na 2 linggo. Ano ba talaga ang nangyari? 1-1. 1-1, nandito ka na pala. Uncle C, ano ba talaga ang nangyari sa inyo? 2 linggo ang nakalipas. Pag alis mo, nagsimula nang sumakit ang ulo at tumura ng dugo si Jian. Anong nangyari sa'yo? Gian, tulong! May tao ba dyan? Tulong! Mahal! Kahit ang mga ekspertong galing ibang bansa, sabi nila ay patuloy pa ring nanghihina ang kanyang mga organo. Ganito ang nangyari. Ibig sabihin, sa isang gabi lang, muntik nang hindi masagip si Shijian. Na-diagnose si Auntie Xiao ng malignant tumor. Uncle Shi, nanganganib ng mabankrupt ang kumpanya mo. Oh. May mali dito. Uncle C, ang mga pangyayaring ito, sobrang pagkakataon lang. Parang mas katulad ito ng isang bagay sa magikang itim, isang uri ng engkanto o sumpa. Ibig mong sabihin, may taong sadyang gumagawa nito para sirain tayo? Ibig mong sabihin may taong sadyang naninira sa atin? Joshie, nasaan na ang mga pulseras na binigay ko sa inyo? Yung kay Jian, nasira nang siya ay himatayin. Yung kay Minjue, pagkatapos lumabas ng resulta ng eksaminasyon, nasira rin. Oo nga pala. Yung sa akin buo pa naman. Talagang may problema. Ang masamang espiritu sa loob ng pulsera ay malapit nang mabuo ang pagkalason. Kyoshi, ako na ang magsiyasat. 1-1. Ano na ang nangyari? May taong sadyang gustong magpakana sa pamilya nating Xie? Tama! At isa itong napakalakas na engkanto. 1-1. May paraan ka bang matutulungan si Tio na masira ang engkantong ito? Kahit ikaw wala kang paraan? Kyoshi,
Kapag natagpuan ko ang sentro ng engkanto, maaari ko na itong masira. Pero hindi ko pa ito nakikita ngayon. Tio Si, kayo si Jian at si Tia Xiao, uminom kayo ng gamot na ito. Dapat ay gagaling kayo ng kaunti. Kapag natagpuan ko na ang sentro ng engkanto at nasira ko na ito, ganap na gagaling kayo? Salamat, Wanwan. Akyat muna si Tio. Nandito ka pala. Maliit na Diyosa, bakit ka pa bumalik? Kung sumunod ka sa akin, pabubuhayin pa rin kita ng maayos. Baliw ka talaga. Tigilan mo na yan. Ayaw mo ng masarap, masakit pala ang gusto mo. Kaya pala ang susi ng array, nasa loob pala nitong huling. Song Wanwan, ang huling ginto at jade na ito, magkapares ng nasa kamay mo. Kung sisirain mo ito, ang lakas ng Blood Evil Array ay babalik sa'yo ng buo. Pinapayuhan kita, huwag mo nang ipagpilitan ang mga Xie na ito para makipaglaban ng husto sa akin. Imposible. Talagang reinkarnasyon ka ng Diyosa. Talagang reinkarnasyon ng Diyosa. Ako ba ang reinkarnasyon ng Diyosa? Hindi ko alam. Ikaw, wala kang pakialam sa pamilya mo. Kinukuha mo ang buhay ng iba. Isang daga sa kanal na nagkukubli para mabuhay. Ikaw lang makakaganti ka sa pamilya Xie. Gusto kong gawin kayong lahat ng pamilya Xie na maglibing kasama ng aming pamilya Shu. Noong araw, ang pamilya Shu ay napakayaman. Pero dahil lang sa pamilya Xie ay nakasagip ng isang manggagamot na naghihingalo. At ang manggagamot na yon ay ang reinkarnasyon ng Diyosa. Kaya naman ang swerte ng pamilya Xie ay tuluyang umangat. Ang pamilya Shu na dapat ay sumisikat ay laging sinasapian ng malas hanggang sa tuluyang bumagsak. Katarantaduhan yan. Kayong mga Shu ang lihim na gumawa ng masama, kaya kayo ang binalikan. At saka, ang mga ninuno ng pamilya Shu, bawat salin lahi ay mas masahol pa. Walang illegal na bagay na hindi ninyo ginawa. Kasalanan ninyo yan. Tumigil ka. Dahil sa inyo. Ngayong araw, gagawin kong lahat ng pamilya Xie at ikaw, reinkarnasyon ng Diyosa. Ang magpapahaba ng buhay ko. Kukunin ko ang kapalaran mo upang pahabain ang hininga ko. Xie Jian, bakit mo ako tinanggihan sa pagsalag sa akin? Ate, Hindi na kita pahirapan pa. Mabuti. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Sabay-sabay ko kayong wawakasan. Mamatay ka. Sino ang may lakas ng loob na saktan ng aking estudyante? Guro, Punyamang mangkukulam. Naghahanap ka ng away. Estudyante, maghanda ng formation.
palad na sumisipsip ng kaluluwa. Tabak ng bughaw na ulap. Hindi. Posi. Bleh. Ate Juan, baka mamamatay na ako, Gian. Baka mamamatay na ako Mula ngayon, si Ate Juan. na ang magiging tunay ninyong anak. Alagaan ninyo si Ate Juan, huwag kayong malungkot. Huwag mong sabihin yan. Wanwan. May paraan ka, sigurado ako. Iligtas mo si Gian. Iligtas mo ang anak ko. Siya Gian, hindi kita pababayaan na mamatay. Sabi ng master ko, napakalakas ko na ngayon. Wala nang makakapinsala sa akin. Talagang ililigtas kita. Anak. Paraan ng pag-aangkin ng katawan. Ate Juan, Gian. siya Gian. Unang araw ng klase ngayon. Gising na ba si Wanwan? Maaga pa lang, gising na ako. Nasa umagang klase na ako. Hindi ko alam kung si Wanwan ay makaka-adjust sa buhay sa paaralan. Kung nandito lang sana si Gian, yung maliit na hari-harian, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Isang palapag lang ang pagitan at saka sa kakayahan ni Wanwan, hindi siya basta-basta maaapi. Siya Gian, ginamit mo ang aking copybook para isulat ang pangalan mo. Bagong salta ka lang. Wala ka namang takdang aralin. Ano ba ang problema kung hihiramin ko? Hindi, ikaw ang tamad magsulat. Hoy, huwag mong babalatin. Sasabihin ko sa'yo, nag-apprentice na ako kay Kumaring Chicken Leg, ang tauhe. Kung babalatin mo pa ako, gagantihan din kita. Hindi mo magagawa. Aray. Sana, magpatuloy silang ganito at lumaki ng masaya. Mangyayari iyan. Oo nga pala, kailan siya nag-apprentice?